So eto na kabibighan, I don't know kung maniniwala kayo pero aarestuhin daw si Pangulong Bongbong Marcos. That's the end of his legacy. Hala ko! Saan mo naman nakuha ang chismis na yung kabibig? Buro ko ng chismis. Ay, meron ako nakitang video ba? Ito daw taong ito ay yung mga sidekick ba? Yung nakikita ang future. At ang chika niya aarestuhin at tratraydorin si Pangulong Bongbong Marcos. Nako po mga kabibig. Yan ang sinasabi natin na walang true friendships sa mga taong ambisyoso, sa mga taong may bisyo. Nako po, yan ang sinasabi natin dyan kabibig. Ay, eto na ang video ha. Depende na talaga kung maniniwala kayo. Depende na kung akala nyo magkakatotoo ito o hindi. Sabi ng iba, naku, ipag-pray namin yan. Uy, wag naman po kayong ganun ha. Wag natin ipag-pray ang bad nangyari sa isang tao. Let karma eats himself. Ano ka naman kabibig? Wrong grammar ka naman. Bahala ng mga bashers dyan. O eto na ang chismis kabibig ha. Watch this video and comment down below kung ano ang iyong komento ha. Gusto ko malaman kung same ba ang ating mga wavelengths sa 2026 ang mangyayari ito. Naku po, VP Sara, maghanda-handa ka na bang uupong bagong presidente? Kasi BBM daw arestuhin, tatraydorin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang tanong, sino ang tatraydor kay BBM? Malalaman natin yan sa tamang panahon. Kaya watch this video. Spirit of the Lord. And also, I saw something that was very shocking for President Marcos. I saw it yesterday. And immediately I saw it, I typed that I saw something about President Marcos in the spiritual realm. And I did not even want to post it. And the Holy Spirit, I wanted to make a video yesterday about the vision the Lord gave me concerning President Marcos from the Philippines. But after I wanted to make the vision, I wanted to speak about the vision. The Lord said, no, Perez, don't speak about it now. I said, okay, Lord. And so it is now that the Lord is giving me the leading to say it. I saw President Marcos dead. I know it sounds very weird. I saw him arrested. And then the Lord says, tell President Marcos. But the Lord doesn't call him president. The Lord calls him Marcos. Even us, when the Lord calls us in the spirit, he calls us by name. The Lord says, tell Marcos. Tell Marcos. Tell Marcos. His own people will turn against him in 2026. Says the Spirit of the Lord. I hope that he's gonna listen to this one now, because the one I gave last time, he did not listen. I don't know if someone showed him. If he truly listened, he would have given a 3 days fasting for the nations of the Philippines. And I don't hate him. I don't hate even my enemies. Even people who are evil, I do not hate them. Even President Marcos, all I'm praying is for him to be saved. I don't want anybody to go to hell. But I know my prophecy may make no sense to you. But later in 2026, if you guys are not careful, you guys may see it happening. I saw President Marcos arrested. I was like, what is going on? I saw handcuffs on him. That's how I saw it in the vision. I saw handcuffs on him. And then when I saw that, I said, Lord, is this a literal arrest? The Lord just answered me by saying, tell Marcos, his own people will turn against him. says the Spirit of the Lord.
That's all I saw. I'm not gonna explain more from here. But if he hears this message, he's gonna understand. I saw him arrested. I'm very serious. I saw him arrested. I saw him. And I've been saying over and over. Pero nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa nais kasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ang katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yon? Narinig nyo si Attorney Vic Rodriguez. Tama din naman si Attorney Vic Rodriguez, no? Kung talagang may solidong ebidensya si Senator Amy Marcos at yung mga tao na gustong managot si BBM, well, ayaw naman natin na magkaroon tayo ng isang adiktos na presidente. Diba? Hindi naman pwedeng mamumuno siya kasi nakasalalay ang future ng Pilipinas. Tapos siya mag-desisyon. Alam mo naman, unstable ang mga utak ng mga adictos. Ngayong araw na to, good mood. The next day, bad mood. The next day, tanga-tanga, lutang-lutang. Hindi na alam kung anong gagawin. Di ba? Ay, speaking of lutang-lutang, hindi alam kung ano ang gagawin. Sabi ng mga ilang netizen, na-shock sila ba sa statement ni former Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan sinabi niya na may tumawag sa kanya na hindi taga-Malacanang at sinabihan siyang mag-resign. Kung hindi ang taga-Malacanang ang tumawag sa kanya, so meron pang mas mataas kay Bongbong Marcos at itong si Bongbong Marcos ay puppet lang? Hala ka, babig. Sino kaya ayun? Diba ka, bibig? Kaya nga, sabi ng iba, it's time to impeach Bongbong Marcos. Kasi may mga ex-government officials daw na nagpaplano magsusumiti or magsampa ng impeachment kay BBM. At yung testimony, ang speech ni Amy Marcos, may mga iba daw mga tao daw nang tatayong evident na, ang tawag dito, sila daw ang tatayong mga witnesses. At ito pa ang chika. Yung Senator Amy Marcos nakatanggap ng mga different pictures, videos, at kung ano-ano pang kaanik-anikan na pwedeng ebidensya na sumisinghot talaga ang ating presidente. And take note, mga trabahante sa palasyo. Nako! Paano yan? So ano ang yung comment doon, Kapibig? Ako, no? Sana matapos na itong issue na ito, ang tanging solusyon doon, hair follicle test. Pero si BBM ayaw. Bakit kaya, no? Kung talagang may tinatago ka, ayaw mo talaga. Pero pag wala kang tinatago at confident ka na hindi mo ginagawa ito, ay go. Go talaga, Para malinis yung pagkatao mo, para bumalik ulit ang trust ng mga tao. Pati si Sandro Marcos, sabi daw na
sabi ng ibang netizen na, Sandro, magpa-test ka na rin. Kasi may mga moment daw na parang lutang si Sandro. Baka mainiisip si Sandro ko, broken hearted. Diba? Dati na alam niyang kabibig. Kaya, tanging solusyon, hair follicle test. Pero ayaw ni BBM. Sabi ni Claire Castro, paulit-ulit at palaging inuulit-ulit. Natural, Claire. Paulit-ulit talaga ang hingi ng mga tao kasi yan talaga ang pwedeng maging solusyon na muli makuha ni BBM ang trust ng mga tao. Kung makikita ng tao na negatibo si BBM sa Chorba Ek-Ek, edi sabihin naman tao, ay naku, kawawa si BBM, binash natin, hindi pala totoo. Kung si BBM palagi na lang mag-pass, palagi na lang, hindi yan gagawin niya. Mas lalo ang mga tao, sabi, ay totoo pala. Addictos pala. So, ikaw, Claire, advisean mo yung presidente mo na, okay, gawin mo lang to BBM para matapos ng lahat ng mga haka-haka. Para sabihin talaga ng mga tao na ikaw ay talagang for the people, by the people, and for all. Diba? Yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Maniwala kayo na aarestuhin si BBM? Posibleng mangyari yan. Posibleng mangyari yan sa tamang panahon.